Talagang matindi tong pagtatalo ni Claire at saka ni Defensor. Malalim na. Nagkakapersonala na. Ito. Bigyan natin ng komentaryo. Maanghang ang sagot ng Malacanang sa mga paratang ng dating mamabatas na si Mike Defensor matapos itong sabihing may susunod pang batch na mga marinong magbubulatlat ng kanilang nalalaman kaugnay ng umano'y male-maletang kickbackan para sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Ito si Auntie Claire, no? Hindi mo malaman kung ito ay tagapagsalita ng Pangulo o vlogger. Sa bagay, vlogger, saan ba napulot to? Di vlogger, di ba? I mean, hindi ko po iniinsulto ang mga vloggers dahil vlogger din ako no? Pero syempre, kung bagat sa ilalagay mo sa lugar yung iyong pagsasalita. Parang di ba? Hindi ka pupunta sa isang formal, halimbawa, wedding ng naka-shorts. Or hindi ka naman magpupunta sa basketball court na naka-Amerikana, di ba? Bilang tagapagsalita ng Pangulo, itong si Auntie Claire parang dapat umasta siyang abogado kaysa attack dog Umasta siyang abogado kaysa, alam mo, nabanggit nga sa akin nitong yung dating, hindi ko nababanggitin yung pangalan na dating konektado sa PCO. Sinisira nito ang imahe ng PCO. Talagang ibinaba niya to the level na parang attack dog na lang. Bakit siya magagalit kay Defensor kung sinasabi ni Defensor na marami pang lalabas na ebidensya at marami pang lalabas na mga Marines? And so what? Kung talagang kahit naman sa amin sinabi ni Atty. Baligod, ito lilinawin ko sa inyo 103 po na mga pulis, army, Marines at kung ano-ano pang uniform men ang tao ni Saldico. Kaya nga sabi ko kanina kay Atty. Baligod, may matindi ito. Hindi mo talaga maitatago yung ganitong baho. Ang dami niyan maglilik at maglilik yan. Hindi mo makokontrol yan. 103, so 100 plus, nagdi-deliver ng mali-maleta. Siyempre, magtataka yung mga yan. Saan ba galing? Tatandaan po natin. May mga sinumpaan po itong ating uniform men. Di ba? So, marami dyan, ang loyalty talaga nasa taong bayan. Bakit mo sinisira yung nagsasalita ng katotohanan? Dapat, tingnan mo muna. Pambira to si Claire para talagang Sa bagay, saan ba siya kumukuha ng pera? Di ba? Sino man nagpapasahod sa kanya? Yung presidente. Pero dapat naman nilulugar mo ang iyong pag-i-explain. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Ayan. Diretsuhin mo na. Tao ni GMA. Di si Defensor, ba't di mo pa diretsuhin? Ito problema kay Claire Di ba? Isang binanggit din niya kahapon. Alam namin kung sinong nagsundo, ganyan-ganyan doon sa mga Marines. Inamin naman sa amin ni Atty. Baligod. Pumiram siya ng kotse kay Defensor. Dahil wala naman siya. 18 yan. Siyempre, saan sasakay? So, ano ngayon? Kung pinahiram ni Defensor. Kasi dito, name drop na siya Di ba? Parang pumipitik-pitik. Pati si Gloria. So, sinasabi nito, alin na ito, si Gloria konektado sa Marines. Kasi pwede naman si ang banatan niya lang si Defensor. Parang sinabi pa niya na si dating tao ni Miriam. Ba, malalim ang hugot mo, Claire. Kung malalim ang hugot mo, I think you should be professional. Pakalanan mo. Huwag yung paduda. Huwag yung paduwag. Di ba? Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Hindi na pinalawig pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung sino ang tinutukoy niyang operator sa panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Pero malaki ang papel ni Defensor sa administrasyon ni GMA. Nagsilbing cabinet member si Defensor at nabuno sa Housing at Environment Departments hanggang sa umakyat ito bilang Presidential Chief of Staff ni Arroyo. Noong 2006, inilabas ni Arroyo ang Administrative Order No. 138. So, hindi niya pinangalanan. Tingnan niyo yung style Hindi niya pinangalanan, pero pinangalanan ng bilyonaryo. Ba't di mo pa pangalanan? Or tao mo yung mga media. Hindi mo dediretsuhin, pero dediretsuhin ng media. Style niyo, bulok. Hindi ko sinasabing kasalanan to ng media Pero buti pa yung media, may lakas ng loob, pangalanan. Kung saan kasama sa trabaho ni Defensor ang pagiging presidential advocate na dapat protektahan ang presidente mula sa mga puwersang naisiraan ang administrasyon. May role din noon si Defensor bilang isang presidential communicator, kabilang ang responsibilidad na gumawa ng desirable public face o image ng
ng presidente. Sa tingin ng palasyo, posibleng motibo sa alegasyong suhulan ay para i-discredit ang kredibilidad at integridad ng ICC. Naglabas Teka muna. Ang motibo raw ni Defensor, tingnan yung mabuti ang motibo raw ni Defensor ay para siraan ng ICC. At ang sabi mo, Auntie Claire, parang something's fishy. Nilayo mo kay Bongbong Marcos. Nakita nyo yung style? Di ba ang sinabi nitong mga Marines, nag-deliver din sila sa Ilocos Norte. Nag-deliver din sila sa bahay ni Bongbong Marcos. Nag-deliver din dyan sa Malacanang. Tapos, ang ibinibintang mo ngayon, ang gusto mong pag-usapan, yung paninira ni Defensor para dun sa ICC. In short, hindi mo tinanggi, hindi mo dininay, or hindi ka nagbigay ng ebidensya o explanation na hindi tumatanggap ang presidente ng maleta. Yun ang gusto naming marinig. Alam mo kung ba't gusto naming marinig yun? Kasi sinabi sa amin ni Attorney Baligod, makinig po kayo dyan, inaantay namin yung sagot nila. Inaantay naming itanggi nila. Pag itinanggi nila, ilalabas namin yung prueba. Nagigets nyo? Itanggi nyo. Itanggi nyo na hindi nag-deliver dyan sa lugar sa Malacanang. Hindi nag-deliver dyan sa bahay sa Forbes Park. Hindi nag-deliver sa Ilocos Norte. Dyan sa Paway. Diba? Na magkaalaman. Bakit dinala mo sa ICC? Una, wala kaming pake dyan. Hindi sa walang pake, pero ang issue dito, tagapagsalita ka ng Pangulo Di ba? Total, dinidefend mo yung Pangulo, i-defend mo ng ayos nang hindi mo kami nililigaw. Tapos sasabihin mo something's fishy. Talagang something's fishy. Bakit magdi-deliver ng maletang pera 3 times a week sa Pangulo? Talagang fishy yun. Hindi lang fishy, amoy bagoong na, baho na talaga. Malansa na talaga ang amoy. na rin ang pahayag si National Security Advisor Eduardo Anyo na ni minsan ay hindi siya nakipag-meeting at nakatanggap ng paper bag na may pera. Siyempre, meron ba namang magnanakaw na aamin? Pambihira kayo. Hindi raw ito ito-tolerate ng NSC at titingnan nila kung ang umano'y revelasyon ng kampo ni na Defensor ay parte ng destabilization efforts laban sa gobyerno. Ito na naman tayo sa destabilization. Kasama kasi ang Pag nabubuking kayo, itong mga ito, nakakaloko. Hindi ko alam kung sila loko-loko o ginagawa tayong loko-loko. Hindi ko alam kung sila tatanga-tanga o tayo ginagawang tatanga-tanga. Tatanga. Pag binubuking, magnanakaw kayo. Pag nabubuking yung pagnanakaw ninyo, ang tawag nyo sa mga nang bubuking destabilizers. Pambihira kayo. Tapos yung mga kakampi nyo na kasama nyo nagnanakaw, papalakpakan nyo. Bakit? Parang yung pangako ni Bongbong Marcos nung eleksyon. Una, walang natutupad. Pangalawa, generic masyado. Diba? Ganito rin ang pagtanggi nila. Alam mo mga generic na pagtanggi? Fake news. Fake news yan. Pero hindi naman sila mag-o-offer ng reason or ebidensya bakit fake news. O pangalawa, dinidestabilize lang ang gobyerno. Lusot na sila. Parang ano yan Pag binuking mo yung rapist, ikaw pa may kasalanan. Pag binuking mo yung addict, ikaw pa may kasalanan. Same thing dito. Binubuking mo yung magnanakaw, destabilization. Pala ni Anyo sa Umunoy Town House meeting kasama si resigned Congressman Zaldico, former House Speaker Martin Romualdez at ML Party List Representative Laila de Lima. Para sa agenda, Ivy Reyes. Diyan pa lang makikita mo naman na talagang madaming pictures and more to come. May videos pa yan. Ang sabi lang sa amin ni Atty. Baligod, I assume sobra sila sa ebidensya. Kasi sabi niya, hindi niya mababanggit lahat kasi mapipreempt, no? Pero pag nagsisagutan to mga to maglalabas, and ako sa tingin ko may mga videos to. Ulitin ko 103 or 100 plus yung mga tao ni Saldico, uniform men yan Police, sundalo, Coast Guard, Marines, kahit sino, sa una susunod ka pero may magtataka ka rin, di ba? Pagkatagalan, magtataka ka. Bakit deliver? Hindi na biro ito. Hindi na to simpleng korupsyon. Gahaman na talaga to. Bababagsakin ng Pilipinas yung ganito kalaking korupsyon.